and Happy New Year! Okay, alam ko, New Year, it's 2024. New Year's resolution time at marami na naman sa atin ang maraming gustong baguhin sa ating mga sarili. Goal setting time, goal planning time. Having said that, I want to share how my life has changed, no? So, ayan na nga yung title. So, ano ang mga ginawa ko para mabago yung buhay ko or para makaahon kami sa hirap, kami ng family ko. If you want to learn from my experience, so please keep on watching till the end. Ang i-share ko sa inyo is yung 7 tips na mga ginawa ko na naisip ko ngayon na mga ginawa ko, paano nabago yung buhay ko, no? Some of you, alam nyo na yung story ko. Kung napanood nyo yung Humble Beginnings, yan, panoorin nyo para malaman nyo kung saan talaga ako nag-start. So, hindi ko na ikukwento ngayon, so panoorin nyo na lang yan. Video ko na yan. Number 1 na ginawa ko is I dreamed high. Dream high. Huwag mong tipirin yung pangarap mo. Taasan mo yung pangarap mo. Mahilig akong manood ng mga success stories. So, alam nyo yung sa kay Corina Sanchez, kay MJS. Sobrang na-inspire ako every time makakita ko ng mga tao na from mahirap, naging mayaman sila, naging business owner, diba? Pag nakikita ko yun, naging ko na-imagine yung sarili ko na balang araw dapat makita din ako dyan sa KMGS or sa Rated K, no? So, laging ini-imagine ko yung sarili ko na mayaman ako. Hawak ko na ako naman yung mga pangarap ko. Na nandun na ako sa lugar na gusto kong puntahan. Like yung travel, manifesting, kumbaga. So, dream high. Number 2, I never depend on single income. Bata pa lang ako, mahilig na ako magtinda. Di Divisoria kami nila mother noon. Nagtitinda kasi kami ng mga sombrero sa Divisoria. And makakita ko ng mga items doon, mga laruan. Sabihin ko, naibili ako niyan mga 10. Tapos ibibenta ko sa mga classmates ko. So, ganun na ako dati pa. And then, nung nagtrabaho ako, call center agent sa Alabang, hindi ako umasa lang sa sweldo ko as a call center agent. So, 2007 yun, 13,000 ang sweldo ko. Kahit pa paano, okay na yun yung sweldo ko during that time. Pero alam nyo kung ano pa yung mga ginagawa ko? While nag-aaral, nagtatrabaho, sa umaga magdidivisoria ako, ibebenta ko sa gabi. Tapos may mga tinda akong direct selling, lahat, mga Avon, Natasha, Nathaniel, yung mga ganyan, mga sabon. Pati mani sa kanto namin, di ko pinatawad, ibinenta ko rin siya doon sa call center. Kasi kahit papano, pamasahe din yung kikitain ko doon, diba? Nagbabazar ako, ayun, nagtitinda ako ng mga pabango, nag-World Trade Center kami. Boyfriend ko pa lang si Tas noon, kasama ko na rin siya sa aking mga racket. I never depend on single income. So, kung ikaw ngayon, yung pa rin ang source of income mo, isa pa lang, hanap ka ng paraan, di ba? Maraming pwedeng gawin. Pwede kang magbenta online. Ngayon nga, ang kagandahan, di ba? Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang mag-online, pwede kang mag-affiliates, di ba? Yung mga Shopee, Lazada, ang dami-daming ways for you to earn. Sa tingin mo naman is wala kang talent sa mga bagay na yun, well, kailangan mo na siguro. Ito na, yung pangatlo na sasabihin ko na, I keep on improving myself. So, kung wala kang talent, kawawa ka naman. Kawawa ka naman. So, kung wala kang talent, yung mga binanggit ko, or yung mga kailangang talent nowadays, baka kailangan ka ng mag-upgrade ng skills mo. Mag-aral ka, di ba? May mga TESDA, ang daming course, online, mga short courses. Kailangan mong gawa ng paraan. Kailangan mong kumilos kung gusto mong may mabago sa buhay mo. Hindi mababago yung buhay mo kung wala kang ginagawang bago. Walang mangyayari sa buhay mo kung yan at yan pa rin. Kung 8 to 5 yung trabaho mo, sumusweldo ka ng ganito, di ba? For example, 20,000. Tapos gusto mo may mabago sa buhay mo, ganun pa din, wala ka namang gusto idagdag. Hindi mo naman gustong i-upgrade yung sarili mo, yung skills mo, yung personality mo. Nothing will change, right? Ang tawag natin doon ay insanity, di ba? Gusto mo may mabago, pero wala ka namang binabago, di ba? Kalokohan. Ako, ang mga ginawa ko naman to improve myself is I read books. Bagal ako magbasa. Kahit papano everyday, tinipilit ko na magbasa kahit 1 page lang. I listen, motivational videos, ang dami sa YouTube. And specifically, ang favorite ko is si Brother Bo Sanchez, si Brother Arun Gogna. Ayan, tapos yung mga libro is ngayon, nagbabasa ako ng Atomic Habits, Rich Dad, Poor Dad, at marami pang iba. Na mga inspirational book, inspirational speakers na pwede nyong i-follow. Or magbukas ka din ng Bible, diba? Para mas ma-inspire ka, mabasa mo din yung mga words of God. Number 4, I attended the feast. So, ano ba yung the feast? Dito ay may Holy Mass, worship, inspirational talks about Catholic faith, and practical Christian living. So, dito na-inspire ako, mas napalapit ako kay Lord, kasama ko yung si Tas, boyfriend ko pa lang siya. Umattend kami sa SM Santa Rosa, then experience din namin sa Bellevue, and then actually maraming feast, not just nationwide, all over the world na yung the feast. Founded by Brother Bo
Rose Sanchez. And I can say na sa pag-attend ko ng The Feast is talagang mas napalapit ako kay Lord. Yung mga ginagawa ko, laging iniisip ko, diba, ito ba yung makakabuti? Not just for me, but to everyone around me. So, importante sa akin yung values ko. Laging, kumbaga, ano yung will ni Lord? Parang ganun lagi yung decision making namin sa buhay, sa business, sa relationship. So, laging ano ba yung will ni Lord sa buhay namin? Kaya, ayan, pwede kayong umattend ng The Feast. Ilagay ko yung link ng The Feast website dyan sa description box. Number 5, I keep my values intact. So, what do I mean by this? Do the right thing. Na-experience ko din na mangutang. Nagsasanda ako ng necklace ko dahil wala akong pamasahe. 1,000 yung sanla noon sa Cebuana. Na-experience ko yan and then nangungutang din ako sa iba. Na-experience ko. Pero, I keep my values intact. So, kapag may utang, kailangan bayaran. Pinalaki kami ni nanay na gano'n na kapag may utang ka, responsibility mo yan, harapin mo. Kasi nangungutang din si nanay. Lumaki ako na nakikita ko lagi si nanay na nangungutang. Pero talaga nakikipag-usap siya kung talagang di makabayad. So, wala kaming choice sa hatakin yung electric pa namin. Gano'n ang mga scenario ng buhay namin noon. So, makipag-usap kapag may utang and bayaran, no? Kailangan tuparin natin yung pangako natin sa inutangan natin. Kasi imagine, meron ding pinaglalaanan yung tao na yon dun sa pera na yun, pero binigay sa'yo because that person wants to help you. Pero ikaw, di mo naman binayaran, diba? So, kawawa naman yung tao na yon na gusto lang ding makatulong sa'yo. So, bayaran natin yung utang. And then, what else? Sharing. So, ayan. Ako kasi, for me, ang saya-saya ko pag nakakapagbigay. Pero yun nga, nung before, sabi ko sa sarili ko, paano ako makakapagbigay kung ako mismo ay wala? That's why, nagsusumikap ako. Okay na naman kami ngayong mag-asawa. Pero I keep on improving myself. I keep on dreaming. I still want more because I want to give more. And yun ang very important, no? Naniniwala ako na si Lord, binibless niya tayo because we are meant to be a blessing to the people around us. Hindi pwede ganyan tayo sa money, sa pera, diba? I-share natin yan. Yes, i-enjoy natin. Pero don't forget to share your blessings and be a blessing to others. Be the answered prayer. Be the answered prayer to someone's life. Tama ba yung English ko doon? So, maging mapagbigay at dapat may isang salita. So, very important yan, no? Maayos kang kausap. Number 6, noon pa man is ako po ay Miss Friendship na, ma-awardan as Miss Friendship. So, build relationship. Hanggang ngayon, continuously, I'm building relationship sa mga clients, planners under my team, sa mga kaibigan ko, elementary, high school, college, as much as possible, diba? I don't burn bridges. Huwag natin putulin yan kasi relationship is important than money. So, continuously build your relationship. And because of that, dahil nga ganun ako, yung business ko ngayon, sobrang madali lang siyang patakbuhin. Kasi di ba nasa sales ako, nasa insurance, ang daling siyang patakbuhin kasi kilala ako ng mga tao na si Peach, di ba? Lagi yan nakikipagkwentuhan, hindi yan suplada, yun. Walang utang. So, madali ako lumapit sa mga tao kasi wala akong tinataguan. Diba? Ang hirap ng mga may tinataguan ka. I-unfriend mo, ibablock mo kasi ayaw mo makita nyo yung post mo. So, ang bigat sa dibdib nun. Kaya, wag na tayo dyan, diba? Pwede tayo magbago. Start to change now. 2024 na. Baguhin mo na yung sarili mo. Makipagkaibigan ka na. Last but not the least, so number 7 is I surrounded myself with good, kind, and inspirational people. Okay? As much as possible. Layuan na yung mga addict, chismosa, toxic, at mga negatron na kaibigan. Okay? Layuan mo na sila. Wala silang idudulot na maganda sa buhay mo. So, layuan na natin yun. Kung di ka chismosa, pero may kaibigan kang sobrang chismosa or sobrang negative, halos magiging ganun ka din, diba? 80 to 90%. Kaya, layuan na lang natin. Tayo na yung lumayo sa tukso. Tayo na yung lumayo sa temptation, kumbaga. Lumapit ka sa mga tao na gusto mong maging katulad. Lumapit ka kay Henry C. Char. For example, gusto mong maging successful sa sales. So, sa ako, diba, sa insurance. So, sumama ka sa mga tao na successful people, yung mga nasa top, yung mga MDRT, COT, TOT, yan yung mga dikitan mo. Huwag kang dumikit sa mga tao na walang benta, diba? Kasi magiging ganun din kayo, pares kayong nega, pares kayong walang benta, doon ka sasama, diba? Anong matututunan mo sa kanya? Kumbaga, mindset, diba? Mindset lang. Common sense, right? Kaya ako, ayan yung mga kaibigan ko, diba? Yan yung mga kasama ko dito sa FWD.
VP, mga managers, ang gaganda pa, ang gagwapo, mahahawa ka din sa kagandahan at kagwapuhan, mga successful couples, yan yung mga friends namin ni Han. And then, meron kaming light group, young couples, families. Ito yung kasama namin sa The Feast ng mga couples na nakikita kami twice a month to share our journey, our married life, our success, our heartache. So, yan yung mga nakapalibot sa aming buhay. Even if nung wala pa sila sa buhay namin, ako nga kasi, ang sinusunod ko yung sarili ko sa mga idol ko, sila Brother Bo Sanchez, yun yung mga pinapanood ko, diba? Sila Brother Arun, at yung mga sikat pa na mga inspirational speaker. Kung ano makita ko dyan ng mga quotes, mahilig ako magbasa, mahilig ako mag-save sa phone ko ng mga quotations. Ganun na talaga ako noon pa. Na gusto ko yung mga positive people lang, ang mga positive message lang yung mababasa ko. Kasi yun yung gusto kong internalize sa sarili ko, diba? Para yun yung mangyari sa akin. Pero kasi kung magbabasa ako ng mga negative news, diba? Yung mga hiwalayan. Himalayan. Diba? Dun, yun yung ma-incorporate sa buhay ko, diba? Yung mga negative na nangyayari. So, may choice ka naman eh. Mamili ka kung ano yung gusto mong ipasok sa utak mo, ano yung gusto mong ipasok sa puso mo, diba? Doon na lang tayo sa magandang bagay, doon sa mga success, doon tayo sa mga inspirational, doon tayo sa mga generous people, kind-hearted people, yan yung mga samahan natin. Successful leaders, successful entrepreneurs, isurround natin yung sarili natin sa mga tao na ganyan. Yung mga tao na may pangarap, yung mga tao na may vision sa buhay nila. And magugulat ka na lang, unti-unti, magiging katulad ka na nila. Believe me. And that's all for this video. So, yan na po yung 7 tips na ginawa ko kung paano nabago yung buhay ko, paano kami nakaahon sa hirap, unti-unti, no? Sa una, siguro hindi mo mapapansin na may nababago sa buhay mo, pero eventually, just do it. Over time, you will see significant result in your life. Gawin mo yung tips ko, kahit paano makakatulong yan for sure sa'yo. And baka, di ba, alam ko namang hindi yan perfect, no? Marami pa yung ibang mga successful people, marami silang ginawa. Pero ako nga, that's my experience. So, sa ngayon, yan lang yung naisip ko na ginawa ko ba, paano ko nakarating to where I am right now. Lumaki sa hirap ng buhay, kumbaga. I pray for you. Sana this 2024, this is gonna be your year. Kung ano man yung mga goals mo sa buhay, ano man mga gusto mo pang baguhin, maniwala ka, believe in yourself, kaya mong mabago yung buhay mo. Lagi kong sinasabi, life is all about choices. Kung ano yung gusto mong mangyari bukas, you have to decide today. So you have to decide today, kumilos ka na, magtrabaho ka na, improve yourself, and then syempre si Lord ang bida dapat ng buhay natin. Kasi sa Kanya galing lahat ng lakas, ng talino, ng ganda. Okay, so huwag kalimutang magpasalamat at mag-share ng blessings. And by the way, if naghahanap ka ng extra income, ito na yung isa sa pwede mong gawin, additional income. I'm looking for a person na may pangarap, katulad ko, no? Yung may pangarap sa buhay, gustong mabago yung buhay. Financial planner ang hinahanap ko, or a financial manager, kung pwede kang maging manager. Message me, yan yung aking Facebook, Shena Liliagi Abascal. Pwede kang mag-join sa team ko. Kung mag-click tayo, diba? So magkasama tayong magiging matagumpay. Aangat tayong magkasama. I want to see you on top as well. Join our team together with my husband, Tas. So let me help you na unti-unti is mabago din yung buhay mo katulad ng nangyari sa akin. That's all for this video. Maraming salamat sa panonood. If nagustuhan mo ito, please give me a thumbs up and i-share mo na to sa friend mo na gusto din, may pangarap din siya. Gusto niyang mabago yung buhay niya. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta, ano yung gagawin niya. Baka makatulong itong video ko na ito sa kanya. Share this video. Maraming salamat muli sa panonood. Always remember, your life is a gift from God. What you do with it is your gift to God. Thank you! Merry Christmas and Happy New Year! God bless! Mwah!